Kwentuhang pepper spray tayo ngayon mga buddy. Let's go! Kwentuhang pepper spray tayo ngayon. No? Para sa mga hindi pa nakakaalam po ng pepper spray, sigurado naman kasi ako ng karamihan sa inyo, alam niyo naman kung anong pepper spray. Pero para doon sa mga hindi pamilyar sa pepper spray, ang pepper spray ay isa sa mga effective na tool para sa self-defense. Non-lethal, pero effective. Tulad dito. Ito ang pepper spray. Yung iba, tinatawag itong tear gas. Pero mali yun. Magkaiba ang pepper spray at magkaiba ang tear gas. May pagkakapareho sa kanilang epekto, sa kanilang effect pag ginamit sa tao, pero magkaiba ng laman na solusyon. So, yung pepper spray, kadalasan yan ay handheld, at yung tear gas naman ay yun yung hinahagis, kadalasan ginagamit sa crowd control, sa mga riot dispersal, mga ganon. At magkaiba talaga sila ng solution na naman. Mapapagkamalang lang na magkapareho dahil halos same ang effect nila. Masakit sa mata, sa ilong at sa bibig, mahirap huminga, masakit sa lalamunan. Sa video na to, magpo-focus lang tayo sa pepper spray. Ang pepper spray ay isang advisable na tools ng self-defense para sa akin dahil una-una siya ay legal, pangalawa non-lethal, pangatlo ay maliit lang. Advisable ito para sa mga kababaihan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi o umuwi ng gabi at dumadaan sa mga madidilim na lugar o mga eskinita. So, effective na tool para ipagtanggol ang sarili ay itong pepper spray. Ano-ano ba ang mga types ng pepper spray? Meron akong tatlong alam na types ng pepper spray. Yung mist type, yung gel type, at yung pepper powder na ibinabala sa mga pepper gun. Yun yung gawa sa powder na naka-enclose sa paintball, sa bala ng paintball head, at kinagamitan ng launcher na parang baril para magamit sa attacker. Pero ang pinakasikat na alam ko ay yung mist type, tulad nito, at yung gel type. Mag-focus tayo dun sa dalawa, sa mist type at sa gel type. Dahil yun yung karaniwan na kinikiri o dinadala ng mga civilian. Ang mist type, ang binubuga niya ay mist. So parang yung itsura na normal na sprayer natin. Yung tulad sa mga insecticide, ayun, yung lumalabas ay mist. At yung gel type naman, kadalasan ang pinalabas niya ay yung malapot na liquido, kaya nga tinawag na gel type. Anong pagkakaiba ng dalawa sa paggamit? Yung gel type, mas malayo ang kaya niyang abutin. So, mas magagamit mo siya ng medyo long range. Mga 3 to 4 meters yata. O meron pang mga brand na umaabot ng 5 meters yung kaya ng bugat. Pero parang hindi nakapaniwala na masyadong malayo yung 5 meters para sa sprayer. Yan, ganun ang paliliit. Pero, ibig ko pa rin sabihin, mas malayo yung kaya niyang ibato kaysa sa mist type. Dahil para siyang water gun. Pero yung, yung bala niya, liquid na nag-squirt. Ang advantage ng gel type ay yun nga, kaya mong tumira ng malayo. At ang disadvantage naman para sa akin ay dahil nga liquid siya, ay hindi siya basta-basta pwedeng ma-inhale ng iyong attacker. So, kadalasan ang kailangan mong targetin ay ang kanyang mata. Dahil masakit talaga siya sa mata. Halos hindi makadilat pag tinuhangan na ng pepper spray. Pero hindi siya na-inhale. Yun naman ang lamang ng mga mist type. Dahil ang mist type
ay dahil napakalat siya, eh sakop niya yung mata, bibig at ilong. So, madali siyang ma-inhale ng attacker at sasakit na yung kanyang lalamunan, nahihirapan na siyang huminga at pati yung kanyang mata ay hahapdi, masakit sa mata, mahirap lumilad. Ang disadvantage naman ng mist type ay dahil nga siya ay mist, hindi siya makakabato ng malayo. So, pang close range lang talaga siya. Paano bang tamang paghawak ng pepper spray? Ayan. Ito maganda topic to part. Paano paghawak ng pepper spray? Di ba tayo kasing mga Pinoy, nakakasanayan natin paghawak na kahit anong spray bottle, tulad ng insecticide, pabango, o kahit anong spray bottle, nakasanayan natin na hintuturo, siya pinapipindot natin sa ibabaw. Kaya pag hawak tayo ng pepper spray, kadalasan, yun din hintuturo natin. Parang naka-default na yung isip natin na yung hintuturo kung gagamitin, pindot. Which is mali pag sa pepper spray. Dapat ang gamit natin sa pepper spray ay yung ating lalaki, yung thumb. Bakit yung thumb ang kailangan gamitin natin pang pindot ng pepper spray? Para yung buong kamay, yung apat na daliri natin sila, ay nakayakap din sa bottle. So, pwede, habang hawak ng pepper spray, yung thumb mo ay siyang nakapwesto din sa pindutan, pwede ka pang makasuntok, pwede mo pang maipopok, mas may paraan pa para may pagtanggol yung sarili mo during an attack, ganun. Pag kailangan mo gumamit ng self-defense. Pag yung hintuturo, hindi ka makakasuntok. Mahirap na ipupok. Pero pag yung lalaki, kailangan din mo, nakayakap yung kamay mo sa bote, makakasuntok ka pa. Makakapukpok ka pa. At mas matibay yung pagkakahawak mo. Hindi mo siya basta-basta mabibitawan. Unlike pag nakaganyan. Diba? Hindi naman. Ano yung kamay naman ang dapat mong ihawak ng pepper spray? Ang dapat mong ihawak ng pepper spray ay yung non-dominant hand mo. Halimbawa, ako ay kanan ang aking dominant hand. So, ang pepper spray ko ay nasa kaliwa. Kung ikaw naman ay kaliwete, ang pepper spray mo ay nasa kanan. Bakit kailangan sa non-dominant hand mo mahawakan ng pepper spray? Kung halimbawa ako, kanan ako. So, ang aking non-dominant hand ay itong kaliwa, ito yung mas mahina. Dito ko ihawak yung pepper spray para yung aking dominant hand ay marami pang ibang magagawa. Makasuntok, makakahina, makakapulot ng ibang bagay, pwede kong pumulot ng bato o ng panghampas para sa attacker. At yung aking non-dominant hand, nandun naman yung aking pepper spray. So, maliwanag yun mga buddy ha. Kung ano yung non-dominant hand mo, ay yun ang ipanghawak mo ng pepper spray. Tulad ko, dahil ako'y kanan, kaliwa yung aking panghawak ng pepper spray, pati sa bulsa. Sa kaliwang bulsa ko siya inilalagay. Para ang ipang bubunit ko sa kanya ay itong kaliwa, yung aking non-dominant hand. Para yung aking dominant hand ay makakagawa pa ng ibang mas importanteng bagay. Pwede kang makasuntok, makasalag, makasanggap, pwede kong makapulot ng iba pang gamit na pwede mong ibato o isang pa sa aking attacker. Pwede akong makatawag sa cellphone na mahirap gawin sa aking non-dominant hand. Yun lang siguro mga buddy. Bili kayo ng pepper spray, effective na pang self-defense lalo pag niliwi kayo ng gabi at dumadang kayo sa mga halangan ng lugar. Non-lethal ito. Hindi kayo makakapatay ng tao at legal ito sa batas. Yun lang mga buddy. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Sana ay nakatulong itong video na ito.